swerte may-ari dahil tayo nakahuli, may susoli sa kanila. Yung iba nga kasi pag nakakahuli nga, hindi nga sinusoli. Tinuturuan pa, kaya pagdating sa laban, nakikita natin yung singsing nga, ginagawang all bird. Nangyari nga sa akin yan nung araw. Kanina nga nung naparoon na nga tayo mga kamaster, may pumasok sa kulungan natin, dagit nga. Ito nga, ang gandang dagit na ito. May sima nga, ito nga, pagka mga gantong ang ibom nung araw nga, pagbata ka lalo na, gandang-ganda ka na ito. Ito nga yung singsing niya, oh. NFS. At yung kabila nga ay Young Bird ng MPC 2022 North 223726. Ito nga, mabilis na matrace tong ibon na to. Hindi na natin papakawalan to, isusoli na lang natin sa member natin sa MPC. Malamang dito nga lang to kinuha itong ibon na to kasi malapit lang eh. Saka ayos sa ibon to, baka manalo pa nga to eh. Papatrace natin mamaya to doon sa coordinator natin dito sa MPC para may soli sa tunay na may-ari. Pinakain na nga natin to at papainumin na lang natin ng tubig. Ayun na, painumin na ng tubig eh. Mamaya nga, isusoli na natin nga sa tunay na may-ari. Ipapatrace lang natin. Ipapatrace lang natin kay sa coordinator nga natin dito sa mga kaibigan natin na may hawak ng singsing ng MPC. Ito nga ang MPC na to ay North. Laban ng North nga. Kaya swerte may-ari dahil tayo nakahuli, may isusoli sa kanila. Yung iba nga kasi pag nakakahuli nga, hindi nga sinusoli. Tinuturuan pa, kaya pagdating sa laban, nakikita natin yung singsing nga, ginagawang all bird. Nangyari nga sa akin yan nung araw. Yung ibon ko nga, inilaban ng tao na nakahuli. Nalaman ko lang kasi yung ibon nga ay nag-lap winner. Nagka third place yata, third place. Sa PGM. Eh, yung ibon na yun, sinusoli na sa akin ng huli. Kaya lang, hindi ko na nga kinuha dahil nga sayang yung lipad. Yun, nag-finisher nga yung ibon. Ng North lang din. Hindi nga siya nag-overall pero nakatapos naman siya doon sa tao. At naka-third place siya. Kaya ugaliin natin magsoli ng mga dagit, lalo na kung Young Bird. Pagka Young Bird nga, pwede natin sabihin sa mga club coordinator para may soli sa tunay na may-ari. Kasi nga minsan nga hindi nga nakakauwi sa may-ari dahil pag pinakawalan dahil nga hindi pa marunong. Magtanong-tanong na lang tayo kung sino yung may-ari dahil makikita naman sa record yan ng ring na nailabas ng coordinator ng mga club na yun. Mamaya nga, ipapasa na natin yung video sa coordinator para may soli na sa may-ari. Hindi natin papakawalan. Kaya mga kamaster, nandito na tayo sa breederan. Ito nga, mabilis na paliguan to pagka ganito nga. Lagyan ng tubig muna. Napakasimple nga lang ng pagkakalapati natin dito. Hindi natin masyado siniseryoso yung pagkakalapati, kaya huwag tayo makipagtalo sa mga ibang kaibigan natin at pansier. Kaya nga sila, mag-enjoy lang tayo. May hugot pa. Ayun nga. Mas mabilis na yung conditioning pagkagantong yung breeder nandito nga sa sa ganito. Colony. Ang hirap nga sa breeder cage kahit na hindi makaligo sila na maayos. Pero malalakas naman yung nakay doon dahil napipilihan din natin. Naiilan ng konti, layo na tayo konti.
Ito nga, ito yung resulta. Anong unang pinaliguan natin? Medyo relax na ng konti ibon natin. Natanggal na yung sakit-sakit ng katawan nga nila. Eh, matira-matibay na lang tayo dito mga kamaster. Hindi na natin iniinda yan. Yung isa nga natin hindi na nakauwi nung nakaraan. Yung nakaraang linggo nga, ganda na pauwi nga natin. 23 out of 24. Ito pinakamahirap na ano, ng pagkakarera nga, pagka malayo na nga. Kasi lumalabas nga yung stress nila sa katawan. Kaya lumalabas yung... Pagka na-stress nga sila, hindi pala ako. Pag na-stress nga sila, lumalabas nga yung sakit sa katawan nga nila. Yung mga iba-ibang sakit. Kaya mapapansin nga natin, ang unang obserbasyon nga natin lagi sa dumi. Sa dumi nga tayo tumitingin. Sa tunaw. Yung mabilis niya matunawan, healthy ibon nga yan para sa akin. Para sa akin yan mga kamaster, hindi ko kayo masagot kasi ng diretso kasi baka may kanya-kanya kasi ngayon pananaw Sa akin, ganyan nga. Tinitignan ko nga yung tunaw nila, kung natutunawan sila ng maayos at mabilis yung pantunaw nila. Saka yung lakas ng kain nila. Isa sa tinitignan ko yan. Pero mayroon din malakas na kumain na hindi din natutunawan basta-basta, matagal. Yung dumi nga, yun din yung isang tinitignan ko, yung dumi nila. Lagi kong chinecheck yan. Lagi ko chinecheck nga yung dumi nila, kung maganda o pangit. Mas mainam nga yung buo, pero pinagpag-aaralan nyo kayo dahil pamisa kakainom lang ng tubig. Basa talaga yung tayo nun pagkakainom lang, lalo na galing sa ronda na matagal. O kaya galing sa training. Marami nga umiiyak ng training nga nung nakaraan dahil nga na-smash yung ibon. Maraming club nga na binaba yung track, pero hirap pa rin yung dating ng ibon. Bale yan, yung kondisyon nila, nakapagpaligo na tayo dito. Medyo relax na ng konti. Sana gumanda yung kondisyon nila dahil bukas ikakarga na natin. Sa nagtatanong nga kung ano binibigay ko, hindi ako nabibigay ng ano-ano. Nagsusubok lang ako pero gawin niyo yung tama. Gawin niyo yung mga sistema ng mga idol natin sa PHA. O sa ibang ano, sila Reggie nga yan, may ginagawa nga sila, nagpapatak nga sila ng reload. Gawin niyo lang, okay lang yan, wala namang mawawala Sundin na lang natin yung tama. Sa akin kasi ano, nagsusubok lang ako. Pinag-aaralan ko lang yung natural na malakas. Magbibigay din ako ng gamot, siguro last 3 laps. Yung 3 tawid ng dagat, pero pag-aaralan ko muna kasi nga baka malibago yung katawan. Dapat nga sana yung ibon natin. Sana yung katawan ng ibon natin. Hindi yung ano-ano bibigay natin. Kung magbibigay nga kayo, bigay nyo na ng maaga. Last 2 training nga para masanay na yung katawan nila. Hindi sila basta-basta mabubutas kung sumamaman yung pakiramdam nila sa tama ng gamot. Yung isang na-obserba ko kasi sa ibon. Pag bago yung gamot na ibinigay mo, parang hindi maganda yung pakiramdam nila. Medyo tumatamlay sila ng konti at pumapangit yung dumi. Dahil naninibago nga sila sa gamot. Kaya laging yung obserbahan yung ibon niya. Magpaligo na lang tayo 3 times a week. Yung mga gusto maligo, maliligo yun. Sa mga may tanong, i-comment nyo lang sa comment section. I-comment nyo lang yung mga tanong nito. Huwag yun na ako i-PM dahil hindi ko kayo kayang sagutin lahat. Napapa-okay na lang ako pagka ganun. Saka sa vlog lagi din sasabihin ko sa inyo dahil ang hirap kong sumagot na isa-isa. Ito, sasagot tayo ng mga tanong ulit. Master, ano masasabi mo about sa principle of breeding? Kung pipiliin ko, yung kung colony breeding o breeding cage, sa tingin mo, Master, ano pinaka-best? Pinaka-best nga yung colony. Gusto ko nga yun Kaya lang, wala nga akong lugar. Maliit nga lang itong lugar ko at hindi ko maisiksik lahat ng ibon nga dito dahil kulang nga. Kaya nag-breeding rin ako, breeding cell din ako. Pero mas maganda nga yung colony dahil nga lalakas ng ibon. Depende pa rin yan. Kaya pwede mong gawin, itatabi mo rin yung ibon ulit, ibabalik mo sa mga istakan. Maganda nga kung naaarawan sila. Saka yung natural na lakas nila nandun. Saka bago mo isalang, kondisyon na lang. Huwag natin durugin yung ibon natin sa breeding masyado para magaganda yung labas. Ito.
Master, tanong ko lang kung paano gamitin ang honey para sa naglalaway na ibon. Naglalaway. Sabi na nila, nakakalinis nga daw yung honey. Pero tignan nyo rin, obserbahan nyo rin kung kailangan nyo magamot. Kasi pagka kailangan na magamot, binibigay nyo talaga yun. Magbihis kayo. O kaya, kung ano yung gamot na pakiramdam nyo yung tama. Pakiramdaman nyo lang. Kasi minsan nga wala nang sakit eh. Biglang lumalabas yung sakit pag nai-stress ka sila. Ang gamit ko nga ng honey, halos 3 times a week na. Sa breeding. Sa karera nga, araw-araw ako halos nagbibigay ng honey. Pag umuwi nga ng linggo, nagpe-plain water lang ako. Nire-relax ko yung ibon. Sa hapon nga, hinahaluan ko ng honey yung patuka. Sa hapon pala ako naghahalo kasi nga iniisip ko yung yung natural lang muna. Nagsusubok lang ako hindi ko sinabing tama yung sinasabi ko. Gawin nyo yun, kung susundin nyo ako, okay lang. Pakiramdaman nyo lang, tapos tignan nyo yung resulta. Yan yan. Master, tanong ko lang po kung ano ang ginagawa nyo, pero hindi bumabagsak ang katawan ng breeder pag nagsusubo. Kailangan ng ibon nga maraming minerals. Yun ang isang inaano ko, saka sapat yung pagkain nga niya. Kailangan malakas ka silang kumain. Bigyan natin ng mga probiotics yan. Honey. Mga natural na, natural na gamot. Minsan nagbibigay din ako ng mga B-complex nga, mga multivitamins. Madalang nga lang. Sa breeder, mga once a week lang. Ano pong edad ang okay na i-breeding? Sa edad niya, para sa akin, 1 year pataas, okay na ako dun. Kahit matanda yung ibon o bata, basta't mga 1 year tumaas. Para malakas na magatas, saka marunong na sa buhay. Parang tao lang yan. Nagtanong nga dito, paano mo nasabi na may gatas yung ibon? Yun nga yung gatas yung sabi namin, yung sinusubo na parang keso sa pagpisa ng inakay na 1 to 4 days. Makikita nyo yun. Pabawas siya, paunti ng paunti. Yun yung gatas. Mas healthy yung iba pag napansin mo na maganda yung gatas na binibigay at maganda yung balahibo ng inakay. Yung pagpisa niya, parang maganda yung pagkadilaw. Hindi malamya. Asa, ano pong ipapayo nyo sa newbie na nagbabalak? Magsubok, magsuksok, ng super set, string, sa kalapati. Dapat ba may super set? Masasabi ko nga dito, suksukan nyo, huwag kayong manghinayan. Kasi pag nanalo yung ibon, sayang. Kung ay all bird nyo lang, sayang. Mura lang naman din ang singsing. Saka isasama nyo na yun sa minsan nga yung beginner's luck. Kung makuha nyo, sayang yun. Suksukan nyo na lang, wala namang konti lang naman diferensya Mag-e-entry din naman kayo ng all bird Halos ganun din ang magagastos nyo, kaya suksukan nyo na lang, mag superset kayo. Sa akin nga dito po, superset nga yung ibon na natin Para kung maisipan ko itago, okay lang. Kung maisipan ko ilaban, at least malaki yung chance na malaki yung premyo dahil naka-superset nga. Sa all bird niya kasi kukunti nga lang yung premyo pa minsan. Pero hindi katulad ng PHA nga. Sa PHA nga, ang all bird nyo, malaki ang premyo ng PHA ng all bird. Kaya masarap din mag all bird sa PHA. Tanong ni Chris Olivares, Master, ano pong pagkakaiba ng bilugin sa matabang ibon? Iba-iba kasi yan Yung bilugin niya, mayroong bilugin na magaan. Depende nga sa conditioning yan. Sa mga nakapunta nga dito, hinahawakan yung ibon ko, tama-tama nga yung bilog na magaan nga yung ibon, kahit hindi masyadong lumilipad. Kahit nasa breederan. Kasi nga tama yung pagpapakain, hindi sobra-sobra. Saka sa lang. Basta yun, hindi ko naman. Yung sa lumilipad niya, bilog na maganga. Yung sa breeder, medyo bibigat ng konti kasi nakatago nga sila. Ito nga, sisilipin muna natin yung yung mga ibon natin na sa kabila, yung mga nirelax natin. Ito, tapos na nga dito. Ito, tapos na maligo. Ayan. Ito nga sa colony nga, ganito nga yung nangyayari. Ayan, pagkatapos maligo. Ayan, nakarelax sila. Nakatutok nga sila sa aviary nga. Doon nga sila magpaparaw naman.
sabay linis na nakulungan nga niyan. Ilalim. Maganda ka yung timpla ng breeder nga. Yung breeder mix na ginagamit natin. Ihaluan pa natin ng konting mais. El Campeon! Baka naman. Ayun nga, dito na tatapusin itong video ito mga kamaster. Salamat sa suporta. Bye! Bili-bili na, baka maubusan. Thank you for watching. Like and subscribe.